Okay, good morning. Welcome to my YouTube channel, Enrique Bulag. So, ano bang topic ang gusto niyong madinig o i-discuss natin? Okay. So, unang naisip ko, ilinaw ko lang doon sa yung doon sa issue ni PBBM na naman to, no? Yung trust rating niya na -3. So, i-clear ko lang o ilinaw ko lang doon sa mga nalilito kung ano ba ibig sabihin ng -3, bakit naging -3. Mayroon yung iba na nagsabi, wala, higit pa sa zero, ano ang ibig sabihin nun? So, ibig sabihin sa -3 trust rating niya, yun yung difference ng dati niyang trust rating. Kunyari, naging dati nung sinundan nitong nag-3 siya, kunyari 41% trust rating niya, 41%. Nagiging 38 na lang siya. So, 41 minus 38, 3 ang difference. So, since bumaba, -3. Yun ang ibig sabihin nun doon sa -3 trust rating. So, ang intention doon, bakit ganun ang approach? Parang to mislead lang, no? Para i-mislead yung mga hindi nakakaalam. Tapos grabe, so hihina ang support, yung tiwala nila, pero -3. Okay, so doon sa positive 27 ba o ano pa yung mga positive na yon tungkol doon sa kay BP Sara, ibig sabihin, tumaas siya kung ano man yung rating niya nung una, yung sumunod ito na. So kunyari, 50, example lang, kasi kunyari 50% dati, naging 77, example lang yun. So, 77 minus 50, so 27 yun. So, positive 27. So, parang ganun ang ibig sabihin nun. Tumaas sa dati. Ngayon, ibang aspeto naman din yung kung reliable ba yun o hindi. Kasi yung survey kasi, pagkakaalam ko, pag sinabi nating survey, sampling yan. So, biro mo, ilang million tayo. So, may mga survey sila na 1,200 lang ang respondents. Ibig sabihin, 1,200 lang ang yung na-interview nila. So, magdepende yan. Kasi dapat dyan, ng pagkakaalam ko, proper sampling. Sabihin, hindi ka, yung in-interview mo, hindi lang sa isang lugar. Dapat bawat lugar, puntahan mo yung, kung gusto mo talaga malaman yung feedback ng buong population ng Pilipinas, dapat yan, halos lahat ng area ng Pilipinas ang interviewin mo para it represents para ang makuha mo in talagang damdamin ng mga tao sa buong Pilipinas. Kung sa isang area ka lang, so siyempre hindi mo makuha yung buong talagang pulso ng tao. Okay? So, yun. Ngayon, ano pang issue? Isyung iba na, yung mainit na issue ngayon, yung tungkol sa ayaw nilang sabihin sa US ba at saka sa Venezuela. Ayaw isabihin ni... Okay, so ito yung mga images nung about pag-capture ng Venezuelan president by the Trump administration. Ng mga ni Trump na invasion, hindi daw invasion yon. So, pag sinabi mong invasion, yung sinakop mo yung isang lugar o isang bansa, in-invade mo. Ang sabi nila ng US, hindi daw nila in-invade yun. Hinuli lang nila yung presidente ng Venezuela, si President Maduro,
Dahil sa kadahilanang ang sabi ng US ay, ah, siya yung sa to stop drug trafficking. So, drug trafficking, tapos may kasalanan itong si Maduro sa US, tungkol sa, inakusa ng US na, maliban sa drug trafficking, ah, itong sa oil, pagnanakaw daw ng langis o may pagkakautang ang Venezuela sa US sa pangunguna ni, President Maduro. So kaya, um, hinuli nila ito. So ang pagkakahuli ay talagang sa pilitan nilang inaresto, 'no. So hindi ito ano, talagang binumba nila, kinontrol nila yung ini-strikean nila ang important, areas ng Venezuela just to capture. Um, parang sinecure nila muna yung military side ng lahat. Military, para hindi ka makapag-react, ang tindi ng ginawa nila doon para makuha lang si, Maduro, yung presidente at saka yung asawa ng presidente, yung first lady ng Venezuela. Okay, so maraming hindi sang-ayon internationally, lalo China, Russia, maraming hindi sang-ayon sa ginagawa ni Trump tungkol diyan at, paglabag sa soberenya ng isang bansa. So, parang ang sabi nila, parang pinapalabas na naman na, power is might. So kung powerful ka, kahit wala sa batas, or ikaw lang talagang kumbinsido sa legal action mo, pero internationally hindi accepted, yan ang ginawa ng, US. Okay. So parang di ko pa nadinig sa ibang mga ano, 'no, pero parang kung i-connect natin yan sa Pilipinas, kung gano'n katindi ang US, ipaglaban nila yung gusto nila. Kung dalhin natin yung ganyang sistema nila sa side ng Pilipinas, ito naisip ko lang, 'no, o naisip niyo din siguro, hindi lang tayo nagkadinigan. So, itong issue ng problema natin sa China at sa siguro alam niyo naman kung gaano ka, ah, importante ang role, ang ginagampanan ng Pilipinas internationally. Ito i-ano, i-share ko lang sa inyo, 'no, pero ito hindi ko pananaw, ito lang, ay itong pag-connect ng interest ng US sa problema natin with China, yung sa West Philippine Sea pinag-usapan natin. Di ko pa narinig sa iba 'to, pero yung internationally interest ng, US with regard to the South China Sea, kung saan nandiyan part ang West Philippine Sea, ano naman 'yan, open to almost everybody na may interest ang America, Government of America diyan sa South China Sea. Alam niyo na ba kung bakit? Kasi almost one-third of the, ships or cargo ships or yung mga cargo galing sa US, galing sa Europe papunta sa Southeast Asian nations ay dadaan diyan.
Okay. So, kapagka natalo tayo o kung yung 10-10 o 'di ba yung 9-9, so sinasakop halos nila lahat ng South China Sea. Pagka para kasi ang naging dahilan diyan, yung right of way. Parang sa lugar natin, right of way. Parang gano'n ang South China Sea. Since iba-ibang bansa ang nakakasakop, merong sinasabi nila na 200 miles from your area, from your continental shelf nimo, ah, sa'yo 'yan. Pero paglampas nun, hindi na sa'yo. Gano'n din, so 'pag 200 miles ka, nautical miles ka, papunta sa dagat, sa'yo 'yun. Sa kabila naman gano'n 'yun. So yung gitna noon, right of way na 'yun. So kaya 'yun yung, sinabi nila na puwedeng makadaan, hindi walang nagmamay-ari sa lugar na 'yan, puwede kang dumaan, okey? Ngayon kung naangkin lahat 'yan, yung area na 'yan inangkin lahat ng China, puwede nilang isara 'yan. So, hindi ka puwedeng ang kung sa kakayanan kaya talaga ng China, gawin nila 'yon. Pero kapag gusto mong maging world leader ka, kailangan makuha mo yung, ah, paghanga na hindi mo sinuway, hindi mo nilabag ang pananaw ng iba pang bansa. So, hindi parang dinadaan ng taktika-taktika nila na kapag bibigay ang Pilipinas, puwede nilang kasi yun ang Pilipinas lang ang may access 'no, or puwede siyang mag-insist na pinayagan niya 'yan. Pinayagan niya yung lugar na 'yan na dadaan ka. Pero kung ang Pilipinas mag-give in sa gusto ng China, si China na ang may karapatan. So doon pa lang sa area na 'yan, puwede na niyang iharang. Puwede na niyang hindi padaanin yang mga cargo na dumadaan na $1 trillion worth of, commodities, okey, na dumadaan diyan sa lugar na 'yan sa buong taon, $1 trillion. Okey, so kapagka natupad ng China 'yan, lalong tataas ang ekonomiya nila at lalo nilang kayang labanan ang US. Kaya 'yun ang interes ng US na hindi sila matalo. So ipinaglaban nila international rule, yung sa UNCLOS so yung UNCLOS kung tawagin nila. So UNCLOS, United Nations, the Law of the Sea. Okay, so 'yun. Now, kung ibalik natin 'yan doon sa interest nila sa pag-take over nila o para mahuli, sa ngayon kasi gusto nila control nila ang Venezuela. So, ah, merong yung opposition na parang gusto nila na yun yung itayo. Kasi marami rin namang, yung sino yung, nasa yung leader ng opposition sa Venezuela na nag-seek ng asylum sa Spain, okey. So nanalo sa, ah, so sikat din siya 'no. So yung mga pananaw nung opposition na 'yan, 'yun ang gusto ng US, ni Trump, President Trump. So kapagka i-connect natin kung gaano ka-agresibo ang US ipaglaban ang anuman ang interest nila kung sa pananaw nila internationally right, okey, 'di kaya nilang idepensa bakit nila ginawa kahit sa pananaw ng karamihan mali. Ah, kung i-base natin ito sa interest nila dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea,
So dahil sa Pilipinas, kaya nilang mai-maintain yung international right 'yan dumaan ka sa boundary ng Pilipinas at saka ibang bansa pa, okey. So, naisip ko kung gano'n sila sigasig ipaglaban yung meron silang interest, yung agawan natin yung inaagaw ng China ang atin sa West Philippine Sea, sa tingin mo hayaan ba ng US 'yan na maagaw 'yan ng China sa Pilipinas? So, hindi. At lalo na mayroon pa silang may basehan sila kung ba't sila makialam, okey? Dahil may defense treaty ang Pilipinas at saka sa US. So, may legal base sila na bakit sila makialam. So, madaling salita, hindi sa tingin ko, tingin ng marami, palagay ko, hindi kayang hayaan ng US na matalo ang Pilipinas na China maagaw ang West Philippine Sea, part ng majority of the West Philippine Sea maagaw ng China kasi it makes China the power to block that right of way, okey? So, mawalan lahat ng mga transaction, mga commodities that goes to nadadaan diyan puwedeng harangin ng China. So, lalong lalakas ang China at baka maging world leader na financially, okey? So, gano'n katindi 'yun, gano'n kaya, yung mga rally-rally na pababain si PBBM, ang lalong tumibay ang analysis ko na hindi mangyayari talaga 'yun. Kasi ang tsansa lang na manalo or mapababa si PBBM kung babaliktad ang military ng Pilipinas. Sa closeness ng tie, sa suporta ng US sa Pilipinas, ang labong mangyayari 'yun na, ah, 'di man nila aminin 'no, pero 'di man aminin ng military ng Pilipinas na, may stronghold talaga ang Amerika sa military natin. Pero tingin ko akala mo naman, 'di naman tayo political analyst 'no, pero nakikita natin ah, yung iba kasi kahit magaling na, 'pag magaling mag-analyze pero since hindi naman sila acknowledge na magaling, so still ang pananaw nila ay pananaw lang nila, okey. So parang ang sa akin kasi parang gano'n din naman 'no, pero parang kitang-kita kasi talaga na hindi hayaan ng US 'yun na, ah, matalo si PBBM o mapababa si PBBM lalo na kapag ang kalaban ay maka-China. So hindi nila hahayaan 'yan lalo na nasa posisyon, nasa legal, kung legally speaking, nasa tama si PBBM, ginawa naman niya yung tama. So, palagay ko hindi mangyaring matalo si PBBM sa mga rally-rally lang na 'yan. Kahit punuin pa yung sinong magpuno niyan, 'pag walang military backing at talagang hindi naman magba-backup ang military diyan dahil may close, ano ang military with the US at sa iba pang mga yung mga allies ng US na kaalay natin sa paglaban sa pag
manatili ng soberenya ng West Philippine Sea. Hindi babaliktad ang military, malabo na mapababa si PBBM. At saka itong move ni PBBM na linisin ang korupsyon sa Pilipinas, back up ng US yun. Kasi sinabi nung bumisita si PBBM sa US, yung kung tama yung recall ko, yung bago siya mag State of the Nation address last July 2025. After the interview, sinabi ni Trump, President Trump, that the Philippines is unstoppable of going up. So hindi naman word for word yan ang sinasabi niya, pero hanapin ko yung sa ibang mga hanapin ko kung paano sinabi ni Trump about that, no. Pero ang recall ko, ang sabi ni ni Trump, magiging unstoppable ang paglago ng Pilipinas. Pero meron siyang sinasabing dapat tanggalin. So ano 'yun? Isa doon sa naalala ko is stop corruption in the Philippines. So nanggagaling kay Trump 'yun na tanggalin ang korupsyon sa Pilipinas. At 'yun ang ginawa rin naman ni PBBM. Right after noon, 'di ba, 'yun yung nung State of the Nation address siya. 'Yan ang sinabi niya na mahiya naman kayo. So that move is in line with what the US President emphasized, that for the Philippines to move, for the Philippines to grow, and definitely unstoppable, sabi niya, alisin ang corruption. So, yun. At kung ma-recall natin, there was one time na yung tungkol sa, kung tama ako, sa investigasyon ng ICI ba yun, na merong pinapadala ang US. Sabi, nagtatanong lang kung paano. So, related yon sa move na to stop corruption sa mga investigation natin. So, definitely, back up ng US ang mga galaw ng Pilipinas ng hindi lang sa military side, kundi pati sa how to stop corruption. Okay? So, ano pang issue? So, may mga hula, so binabanggit ko na may mga hula na meron doon iba sa mga hula na maraming hula, so hula ni Nostradamus, hula ng iba pang mga lumalabas na yung sino yung nabulag na marami siyang mga nakikita. So may mga hula siya na could be in 2026 may nakikita siyang sa buong mundo, at yung nakikita niya, hindi niya na specific kung saan. Na isa doon na isa sa is mayroon siya nakikita na magkakaroon ng gulo sa isang pagtitipon. Ang pagtitipon na yan ay could be festival o concert na may mangyayaring hindi maganda dahil sa ang interpretation niya ay parang sa stampede, or ibig sabihin pagkaganyan ang daming tao, pag may konting gulo, ang tao niyan ay magtakbuhan. So, pwedeng magkaroon ng stampede, no? So, yung iba maapakan, mandaganan. So, ganun ang mangyayari. Okay? So, yun sa isang hula na yan. At maraming mga bansa na umiiwas sa pagtitipon na yan. Okay? So, ano pa? Okay, so bala ko ganitong parang
ah, yung magiging coverage ko sa itong YouTube channel ko ay parang magandang gayahin yung sa Wayon, yung sa Fox First, alam mo yun? Alam niyo yung Fox First sa India? Yung Wayon, dun yung si Palki Sharma, yun yung isang magaling na anchor 'no, na galing siya sa Wayon tapos after nung nasundan Wayon is The World is One. So, sa India din 'yan, isang, platform ng social media platform ng tema ng sa isang setting parang reporting siya, pero mas ano siya, yung reporting na mas malalim ang hukay ng isang balita. So, 'pag binalita niya yung ganito, ah, yung tulad ng, paghuli ng Trump government sa presidente ng Venezuela. So, malaliman, may mga anong nangyari, paano nangyari, ba't ginawa, anong dahilan. So, malalim, malalim. Pero hindi lang 'yan, dami pang ibang mga issue kaya, um, nung so si Palki Sharma isang magaling na angkor sa Wayon sa India. Gumawa siya ng sarili niyang hindi ko kung ano kung ginawa niya siya ba or kinuha lang siya ng Fox, first post 'no. So, nung una ang ang bilis niyang tumaas ng subscribers nung last year lang, she started na 100, then 100,000, then nag 1 million. Ngayon 9.5 million na ang ano sa loob lang ng isang taon, ang bilis. So gano'n ang sistema ng, ano niya ng channel niya, to tackle almost everything, almost what happened in the world. Okey, 'yun ang sistema niya. So tayo naman parang gano'n, ah, marami tayong ita-tackle. Tulad ngayon marami tayong na-tackle. So, sana magustuhan ninyo 'tong approach ko na 'to at, sisikapin natin. So, sana, suportahan niyo ako. Sige, maraming salamat.